Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Senator Amy R. Marcos. Senator Amy Romualdez Marcos. Ayan mga kababayan. Sabi niya rito sa kanyang caption, hindi natin mapipili ang ating kamag-anak, pero kaya natin pumili ng senador. Senador na pinipili ang bayan. Talaga lang Number 39 sa balota, Amy Marcos, tapat sa apelyido, tapat sa Pilipino. Nako, naniniwala ba kayo dyan? Ha? Mga kadidies mo nga, hindi naniniwala sa'yo. Kami pa? Bubudulin mo pa kami? Eto mga kababayan, meron na naman siyang isang paninira sa gobyerno. Kung ano-ano na ang sinasabi ni Amy Marcos, talagang ito ay desperada na. Para siya ay mabalik yan po sa Senado. Pakinggan muna natin si Ating. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Yan Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, I'm me gawa. Number 39 sa balota. Okay. So kulang pa yung Amy. Amy Balimbing. Ayan mga kababayan. So kung ano na naman ang sinasabi nito ni Amy Marcos, ang gobyerno raw ay hindi raw gobyernong Marcos. Ang gobyerno raw ay gobyerno ni Araneta at ni Romualdez. Baka nakakalimutan mo yung letter R dun sa yung pangalan, yung middle initial mo, middle name mo ay Romualdez. Para pinatatamaan mo rin sarili mo At mga kababayan, sa totoo lang ito, kanina ko pa ito nakita. At napansin ko mga kababayan, lahat na po ng comments dito ay pabor na pabor po dito kay Amy Marcos. Pero kanina mga kababayan, nung kakapost pa lang ito, sakto nakita ko Alam nyo ba lahat ng comment dito ay panay kontra dito kay Amy Marcos? Talagang minumura siya. At kung ano-ano sinasabi sa kanya. Ngayon, eto na. Lahat na nang nandito, mga trolls na. At lahat ng komento nila ay pabor dito kay Amy Marcos. Ay mga kababayan, nakakabilib. Ang bilis ng mga trolls nila, talaga meron silang taga-ayos. Magagaling ang moderator ni Amy Marcos. Kasi mga kababayan, kanina talaga, sayang nga sayang hindi ko na screenshot Kasi mga kababayan, ito halos lahat tingnan mo, you're the best. Grabe, napakagaling talaga mag-isip ni Manang Amy. I will support you, Senator Amy Marcos. Isagad mo na, laglag mo ang baon ng Romualdez and Araneta. Lahat yan mga kababayan, Good luck. Pero yun hindi ba kayo nagtataka? Walang isa man lang na kumokontra. Pinilter na nila mga kababayan Ang galing na itong mga moderator dito. Lahat lahat mga kababayan ng comment, pabor na pabor sa kanya. Kayo ba maniniwala sa isang post? Ako nga halos karamihan ng sa YouTube channel ko mga kababayan, subscriber natin at talagang pro-government. Pero, nakikita natin ang dami pa rin nagko-comment doon na talaga. Minsan minumura pa ako at nakikipag-away doon sa ating mga kasamahan dyan po sa Batang Maynila to its community. Pero ito matindi mga kababayan, halos wala pong kumontra kahit isa.
So kalokohan po ito. Lahat po ng nandito mga kababayan ay kanilang mga trolls at lahat po ng kanilang komento ay pabor na pabor dito kay Amy Marcos. Pinilter na nila eh. Pero sayang nga talaga, sayang, dapat kanina ni-screenshot ko. Yung kauna, siguro ang dami noon mga kababayan, yung unang mga comments dito ay hindi sang-ayon dito kay kay Balimbing. Kay Balimbing Amy Marcos. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi ano mga sinabi niya? Sinabi niya na ang gobyerno raw Romualdez at Araneta. Ano ba ang tawag mo sa kapatid mo? Ibig mo sabihin, masyado niyang minamaliit ang kakayanan ni Presidente Bongbong Marcos. Lagi niyang sinasabi na itong si Presidente ay dinidiktihan lang ng pinsan niyang si Martin Romualdez at ng kanyang asawa si First Lady Liza Araneta Marcos. Ganun ang tingin niya. Hindi ko alam kung bakit. O inggit to kay inggit kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi ang mababa naman ang tingin niya. Ganun ba tingin mo sa kapatid mo? Dinidiktahan? Lahat ng sasabihin ng asawa niya, ng pinsan niya, isusundin niya? Ganun ba ang tingin kababaw ang tingin mo kay Presidente Bongbong Marcos? O dahil lang naiinggit ka? Kasi ikaw ang mas matanda pero ang nabigyan ng pagkakataon na sumunod sa yapak ng iyong ama ay etong si Bongbong Marcos. Sa tingin ko mga kababayan, may inggit to eh. May tinatanim na inggit. Etong si Amy Marcos, kaya imbis na suportahan niya ang kanyang kapatid, mas pinili niya pang suportahan yung mga kalaban ni Presidente Bongbong Marcos. At sinasabi niya na siya ang Marcos. Siya ay Marcos. O hindi daw ano sabi dito? Ano sabi rito yung bandang huli? Teka lang, ulitin natin Ay may salita, ay may gawa. Ano raw? Ay may isip. Ay may isip. May isip daw siya. Hindi ko maintindihan kung anong klase pag-iisip meron nito. Kasi panay ang pamamangka sa dalawang ilog eh. Actually, hindi lang dalawang ilog, tatlong ilog pa ata ang binabangkaan nito eh. Ay, may isip. May isip daw siya. Kung may isip ka, bakit ganyan ang ginagawa mo? Imbis na tulungan mo ang gobyerno, tulungan mo ang kapatid mo, kinokontra mo pa at mas kumakampi ka pa dyan sa kumakalaban sa kapatid mo. Ayon ba ang may isip? Tapos ay may salita. Yan, puro ka lang salita. Sa totoo lang. Tama ka dyan. Puro ka lang salita. Ay may salita, ay may gawa. Anong gawa? Anong ginawa mo? Anak ng teteng. Paras kayo ni BP Sara Duterte. Ang pinaggagawa nyo lang ay ipagtanggol etong Duterte. Puro na naman kayo dakdak eh. Ano ba naitulong nyo na sa gobyerno? Ano ba naitulong nyo kay Presidente Bongbong Marcos? Puro lang kayo paninira. Puro lang kayo paepal. Na wala naman talaga kayo na itutulong. Ano yung Amy gawa? Tapos ano pa? Number 39 sa... Hindi, wag na yan. Kalimutan niya yung number niya. So, ayan mga kababayan yung mga pinagsasabi niya. Ako, naawa na lang ako dito kay Amy Marcos. Sa totoo lang, nakakaawa. Kasi, saan ka nakakita ng isang kapatid na imbis na suportahan mo ang iyong kapatid? Kasi, dapat diba, family first? Diba? Dapat unahin mo pamilya mo. Pero ang ginagawa nito, mas sinisira niya yung pamilya niya, sinisiraan yung kapatid niya, sinisiraan yung pinsan niya, lahat na lang. Ewan ko ba kung ano ba to? Siguro hindi ata talaga to Marcos. Sabi nga ng iba, Lacson daw to eh. Pero sabi niya Marcos daw siya. Tapos ngayon, eto, yung kanyang pamamaraan ng pangangampanya ay paninira sa kanyang kapatid at pagkampi sa kalaban. Ayan po yun eh. Ayan po yung yung kanyang paraan ng pangangampanya na bilang mga Pilipino, tayo po napaka-importante sa atin ng pamilya. Kapag traidor ka sa pamilya mo, mas lalo ka magiging traidor sa bayan mo, sigurado yan. At mas lalo ka magiging traidor dyan sa kinakampihan mo mga Duterte. Ako sigurado ako dyan. Kung ang pamilya mo nga natatraidor mo yung ibang tao pa kaya?
O di kawawa ang bansa natin kapag ibinoto po ninyo ang isang traidor sa pamilya. Malamang pati bansa natin traidorin. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Huwag po tayo pipili ng namamangka sa napakaraming ilog. Huwag po tayo pipili ng isang kandidato na balimbing at ang iniisip lang ay ang kanyang sarili, ang kanyang pangarap, at hindi binibigyan ng halaga ang salitang pamilya. Mga kababayan, wala po sa kanya yon. Sinasabi pa niya na hindi ganyan ang legacy ng kanyang ama. Ano legacy ng ama mo? Ang bumalimbing? Ang kinalaban ba ni former President Ferdinand Marcos Sr. ang sarili niyang pamilya? Oh. Bumalimbing ba siya sa ibang lalong-lalo na sa kalaban? Hindi. Eh, paano mo sasabihin na iba ka? Eh, sa totoo lang, mas lalo mong sinisira ang inyong apelyido. Kaya bilib ako grabe lahat po na-comment dito, pabor na pabor sa kanya. Sige nga mga kababayan, mag-comment kayo dito sa ating video. At para malaman natin kung ano talaga ang pulso ng taong bayan dito sa pinagsasabi ni Amy Marcos. Kaya comment nga po kayo mga kababayan. At sa darating na eleksyon, malapit na po, ilang araw na lang, 9 na ngayon, 3 days to go bago mag-eleksyon. Nako, wag na po natin isama ito sa ating listahan. Napakarami pong mas magagaling na mga senator na pwede nating ilagay sa pwesto. At gusto ko na rin ipaalala sa inyo mga kababayan, imbes na bumoto kayo ng ganitong klaseng kandidato, isama nyo na si Senator Mark Gamboa mga kababayan, kaibigan natin yan. Boses natin sa Senado yan. So pag nabigyan natin ng pagkakataon, malay mo walang imposible. Malay mo makalusot. O di meron tayong kakampi sa Senado. Mark Gamboa. Mark Gamboa po, number 27 ata sa balota kung di ako nagkakamali. Number 27 po sa balota. Check ko lang. Ayan, tama ako. Number 27 po sa balota mga kababayan. Senator Mark Gamboa. Ayan po. Baka naman. Ayan, sabi ni Mark, baka naman, 12 naman yarn. Bigyan natin ng pagkakataon. Ako po, pag nanalo to, meron tayong boses sa Senado. At syempre, sa lungsod ng Maynila, wag natin kalilimutan. Yan po, tapat at totoo. Doktora Hani Lacuna, Mayor po ng Maynila. Ayan po, wag po natin kalilimutan, Vice Mayor Julio Serbo. At syempre po, ang buong ticket ng Asenso Manileño. Alright, so sa Maynila po, yan po, Dr. Hani Lacuna. Pagdating po dito sa Senado, isama na po natin Senador Mark Gamboa. At dito naman kay Amy Marcos, si Basura. Wala po sa ayos ito. Kala naman niya kahit ano sabihin niya, maniniwala tayo. Wala na pong naniniwala dito. Wala na pong bumibilib dito kasi pag anong-ganon, napakahirap po magkaroon ng isang public servant na pag ganyan-ganyan. Dapat meron pong paninindigan. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.